Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Padaan po! Padaan! Parti po ako ng volunteer team. Tutulong po ako sa inyo basta paraanin niyo po muna ako. Jillian, dito! Bilis! Hi Ate Wends! Sorry nahuli ako Grabe ang traffic dahil sa biglang buhos ng ulan. Tapos may aksidente pa. Imagine yung motor nagkapira-piraso. Yung driver tumilapon sa sidewalk. Basag ang bungo. Paano ba naman kasi ang helmet niya imbis na nasa ulo ay nakasuksok sa braso? Ano ba naman yan? Hindi na talaga natuto ang ibang riders. Hihintayin pang may masamang mangyari bago mag-iingat. Kaya palaging nasa huli ang pagsisisi Kaloka nga ate, ang ganda pa naman nung helmet. Sayang, hindi man lang napakinabangan. Sira, mas nakakapanghinayang yung buhay no? Paano syempre nakakadismaya nga naman kung tama lang sanang pagsuot ng helmet, walang mamamatay ng ganun-ganun lang. Pero tuloy tayo sa volunteer task natin. Doon ka na sa pamimigay ng medicine kit. Usap na lang tayo ulit mamaya Okay Ate Wends, mamaya po ulit. Lakad-takbo ang ginawa ni Jillian para mabilis na marating ang booth na namimigay ng medicine kit. Sa malawak na covered gym kasalukuyan, ginaganap ang medical mission ng non-government organization na sinalihan nila ng kaibigang si Wendy. Mas matanda ito sa kanya ng 5 taon kaya ate ang tawag niya. Galing pa siya sa probinsya kaya hindi siya nakaabot sa service bus nila patungo sa lugar. Hapon na siya nang makarating sa pwesto. Mga lalaking mukhang mga bata pa ang naabutan niyang nandoon. Hay, kaloka. Excuse me mga pogi, anong maitutulong ko? Volunteer din ako. Hello? Miss Jillian? Patrick? As in Patrick Del Rio? Oo, ako nga, Jillian Rosario. The one and only. Kumusta ka na? Hala, small world naman. Eto, paruot pa rito ang ginagawa. Hindi kasi regular ang trabaho. Pero nawili rin ako sa pagbo-volunteer kaya nandito ako ngayon. Akala ko nasa South Korea ka pa. Kailan ka umuwi? Nung 1 linggo lang ako umuwi. Saktong nagkayayaan kami nitong mga tropa ko na sumali sa medical mission kaya nandito rin ako. San ka umuwi niyan ngayon? Yung bahay niyong katabi naman wala nang nakatira. Sayang yun, ba't di niyo pinapaupahan? Doon nga namin balak tumuloy ng tropa mamaya Kung ganun magiging magkapit-bahay na tayo ulit. Hayaan mo, pupunta ako sa inyo mamaya. Tutulungan kitang maglinis doon at kung anong mga kailangan nyo. Baka meron ako. Nakakaya naman. 4 naman kami kaya kaya na namin yun. Iba pa rin pag may babae sa bahay. Sige na, humahaba na yung pila sa booth natin Mamaya na ulit ang usap-usap. Pero happy talaga ako na makita ka, Patrick. Kulang na lang ay yakapin ni Jillian si Patrick ng sandaling yon. Pakiramdam niya parang bumalik siya sa pagiging teenager niya nang masilayan ang lalaki kanina. Matagal na kasi niya itong gusto. Parang hindi naman siya pansin noon pero hindi siya nawawala ng pag-asa. Dating kapitbahay at kababata ni Jillian si Patrick. Naging kaklase pa niya ito sa daycare. Sa elementary ay kabatch na lamang niya at pagdating ng high school ay tuluyan nang naghiwalay ng paaralan. Nakapag-abroad ang lalaki pagkatapos ng high school. Lumipat din ang pamilya sa masikat na subdivision kaya ang bahay sa tabi nila ay bakante na. Hindi na ulit sila nagkita hanggang ng sandaling yon. Natapos ng maaga ang medical mission ni na Jillian. Hindi na siya nagpaalam o nakipag-usap kay Patrick pagkatapos nun. Balak niya itong sorpresahin mamaya. Kaagad siyang nagyaya sa kaibigan na mauuna ng umuwi. Pumayag naman si Wendy dahil pagod din ito at nagka-migraine pa. Kasama niya ito sa bahay kaya walang problema na magkasabay sila sa biyahe. Pagdating sa bahay, naging abala siya sa plano niya para kay Patrick at napansin niyo ng kaibigan. As in Patrick Del Rio? Yung ultimate crush mo? Kasama mo doon sa booth nyo? Yes, the one and only. Sabi nga niya kanina. Kaya hindi ko pwedeng palagpasin to, Ate Wends. Teka, tikman mo naman tong buttered garlic shrimp ko. Okay na ba? Paborito ni Patrick to Itong bulalo ready na rin. Hoy Jillian, hindi ba't wala ka ng savings? Ba't kapag gumagastos? Babayaran ba ni Patrick yung mga niluto mo?
Diba may kasabihan tayo na the way to a man's heart is through his stomach? Ito na lang ang paraan na alam ko para mapalapit kay Patrick, ate. Dapat maging kami habang nandito siya. At bago siya mag-abroad ulit, dapat naikasal na kaming dalawa. Nakakakilabot naman yung mga sinasabi mo, hoy. Ang tanong, gusto ko naman ba ni Patrick? Kasi imagine ha, magkababata kayo pero kahit kailan, hindi naman siya nanligaw sa'yo. Kaya nga ako nang lalapit at manliligaw sa kanya para wala na siyang kawala. One true love ko talaga siya, ate. Anong gagawin mo? Harapan mo siyang lalandiin? Pipikutin? O gagayumahin? Ganun ka na ba kadesperada? Kaya mo? Nabigyan na ako ng pagkakataon ngayon kaya hindi ko napakakawalan pa. Diyos ko, Jillian, baka ikapahamak mo pa yan. Ano na naman bang problema mo at nagkukumahog ka na makipagrelasyon? Basta, makikita mo bukas. Dadalaw na siya rito pagkatapos niyang matikman tong mga luto ko. So, gagayumahin mo nga siya. Ewan ko sa'yo, Jillian. Kung ako sa'yo, ituon mo na lang sa ibang bagay ang atensyon mo imbis na ganyan. Kasi hindi yan nakakatuwa. Ako bilang kaibigan mo at para mo ng ate ang nag-aalala sa'yo. Nakikita ko na wala talagang maidudulot na mabuti ang gagawin mo. Ate Wends, relax. Walang gayuma tong pagkain. Pero pag di pa umubra ang gagawin ko mamaya, baka... Oh, sige na. Nandyan na yata sila eh. Sasalubungin ko muna. Kumuha ka na lang ng uulamin mo dito sa mga niluto ko. Babalikan ko na lang yan mamaya. Hindi na nakasagot ang kaibigan kay Jillian dahil nagmamadali na siyang lumabas ng bahay, bit-bit ang twister mop. Eksaktong bumaba naman si Patrick sa blue pickup nito nang makalabas siya. Nagbunyi pa ang kalooban niya nang makita na walang kasamang lalaki. Hi Patrick! Nadala ko na ang mop para madaling malinis yung sahig. Oo nga pala, nasan sina Eric at Charles? Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko kaya hindi na ako sumama na mag-bar hopping. May gamot ako sa bahay, bibigyan kita. Buksan mo na ang gate nang makapasok na tayo at mabalikan ko yung gamot pati na yung pagkain. Makagutom ka lang kaya sumasama ang pakiramdam mo. No need, Jill. Itutulog ko na lang siguro to. Ay hindi pwede, magtatampo na naman ako sa'yo eh. Grabe na ang effort ko konting appreciation naman. Sige na nga, kung talagang mapilit ka. Sinamantala na ni Jillian ang pagkakataon na mapalapit ng husto kay Patrick ng gabing yun. Mula sa paglilinis ng bahay, paghahanda ng pagkain, maging sa pagtulog nito pagkatapos niyang painumin ng gamot. Nabigla yata ang katawan ng lalaki sa maghapon na volunteer work kaya tinamaan ito ng trangkaso. Nalaman din niyang galing pa ito sa 2 araw na outing na may kasamang drinking session kaya malamang bumaba ang resistensya. Ang nangyari, magdamag si Jillian sa tabi ng lalaki dahil tumaas pa ang temperatura ng katawan at nagdeliryo pa. Nagbalak na siyang dalhin ito sa ospital kung hindi pa bumaba ang lagnat nito sa panaypunas niya ng basang towel. Nakatulog siyang nakayuko sa uluhan ni Patrick dahil doon. Kinaumagahan, nagising si Jillian dahil sa pagkalabit ni Patrick. Pasensya ka na, Jillian ha. Napuyat kita dahil sa sama ng pakiramdam ko. Hayaan mong bumawi naman ako sa'yo ngayon. Pat, okay ka na ba? Wala nang masakit sa'yo? Ba't di mo ako ginising nang bumangon ka? Okay na ako. Salamat sa'yo ha. Balak sana kitang buhatin para makahiga ng maayos sa kama kaso medyo matamlay pa ako kaya ginising na lang kita. Teka, anong oras na ba? Kailangan mo nang mag-almusal para makainom ka na ng gamot. Sandali, order lang muna tayo. Mamayang tanghali na kita ipagluluto. Hindi na kailangan, Jill. Parating na si Mama. Nagpaluto na ako sa kanya. Samahan mo na lang ako mamaya. Kung ganon, uuwi na muna ako para maligo Pero babalik din ako kagad. Uy, sa'yo ba yung sunglasses na yan? Oo. Sa akin nga yan. Remembrance ko sa huling sahod ko bago ako umuwi. Alam mo na, pangarap ko talaga ang original na Ray-Ban noon pa. Oo nga, naalala ko nung bata pa tayo. Pinapasuutan ka ng papa mo ng sunglasses niya. Gustong gusto mo naman. Bagay naman kasi sa'yo kahit bata ka pa eh. Lalo na sigurado ngayon. Iba na talaga kapag nakapag-abroad, no? Hindi naman sa ganun. Kahit saang lugar ka pa magtatrabaho, kailangan pa rin na may sipag at tiyaga ka. Samahan mo pa ng mahabang pasensya.
Lalo mo akong pinahanga, Pat. Mas nai-inlove tuloy ako sa'yo eh. Pero dito ka na muna talaga. Naku, hindi pa nga ako nakakapag-toothbrush o hilamos man lang eh. Hala. Napatakip si Jillian ng bibig nang mapagtantong kanina pa siya nagdadadaldal. Kumaway lang siya kay Patrick tsaka patakbong lumabas ng bahay. Tinawanan lang siya ng lalaki at sinabing bumalik kagad at baka darating na ang ina nito. Sa bahay, nadatnan niya si Wendy na naghahanda ng almusal. Pareho silang virtual assistant kaya hindi nila kailangan magkumahog na pumasok sa opisina. Binati lang niya ito at saka dumiretso na sa silid. Kukunin na sana niya ang tuwalya nang magring ang cellphone niya na nasa bag pa. Patay! Si Madam Shine! Diyos ko po! Paano ba to? Ay, ba't ba kasi ang kulit eh? Hindi ko naman siya tatakbuhan eh. Ay, bahala na. Hello, Madam? Good morning. Pasensya na. Kababalik ko lang po kahapon galing probinsya eh. Walang signal doon kaya hindi ko po kayo makontak. Pagdating ko po, diretso na kagad ako sa volunteer work ko. Maghapon naman kami doon kaya hindi na ako nakapagpadala ng bayad ko. Nagkatrangkaso din ng fiancé ko kinagabihan kaya hindi na rin ako nakapagparamdam sa inyo eh. Opo, mamaya po isisend ko. Tatapusin ko lang po ang mga gawaing bahay at lalabas po ako. Yes, madam. Ngayong araw po talaga. Tatawagan ko na lang po kayo kapag na-send ko na. Opo, maraming salamat po, madam. Jillian, sino naman yan katransaksyon mo? Bago mong inuutangan? Kaloka ka, hindi ka na nadala. Naghahanap ka talaga ng sakit ng ulo, no? At sino yung tinutukoy mong fiancé? Si Patrick ba? Bakit, kayo na ba? Ang dami mong tanong, te. Ang masasabi ko lang, malapit nang masolve ang lahat ng problema ko. At higit sa lahat, mapapangasawa ko na ang one true love ko. Anong ibig mong sabihin? Umamin ka nga, may nangyari sa inyo ni Patrick kagabi? Si Ate Wendy talaga. Wala no, nagkatrangkaso at nilagnat si Patrick kagabi kaya magdamag ko siyang pinunasan. As in buong katawan. At hulaan mo ate. Ay, nakakaloka. Hindi lang siya gwapo kundi macho. Kinikilabutan ako sa'yo, babae ka. Nako, dyan ka na nga. Hindi ka talaga masaway. Nahumaling ka na dyan sa plano mo. Ipinagkibit balikat lang ni Jillian ang mga sinabi ng kaibigan. Dahil buo na ang loob niya na mapaibig si Patrick, wala nang makakapigil pa sa kanya sa gusto niyang gawin. Konting lambing na lang, bibigay siya kay Patrick anumang oras para hindi na ito makapagreklamo pa. Lalo pa kung yun ang mapanghahawakan niya para pakasalan siya nito at magsama sila habang buhay. Matapos maligo at magbihis, nagmamadaling bumalik si Jillian sa kabilang bahay, bitbit ang supot na may lamang mga hinog na mangga. Dala niya ang mga yon galing probinsya at ibebenta sana, pero maano bang ipakain na lang niya kay Patrick? Nadatnan niya si Tita Paula at Patrick na nasa harap ng mesa. Nakaupo ang lalaki samantalang isa-isang inilalabas ng ina ang mga dala nito. Tita Paula, kamusta po? Buti napadalaw kayo rito. Nilagnat si Patrick kagabi at ako ang nag-alaga eh. Gumaling naman po siya kagad. Hindi ba, Pat? Ay, siya nga pala. May dala akong hinog na mangga. Matamis to. Di ba paborito mo ang mangga galing sa probinsya namin, Pat? Heto, 3 piraso para I love you. Teka nga, Jillian. Kung makaasta ka, para kang nobya nitong anak ko ah. Bakit wala naman siyang nababanggit? Hindi ka na nasanay kay Jillian, ma. Dati pa ay palabiro na yan. Lagi nga ako niloloko nung bata pa ako, di ba? Pero totoo naman na inalagaan niya ako kagabi. Salamat sa tiyaga mo, Jill, ha? Naku, wala yun. Hindi kaya ng konsensya ko na pabayaan ka lang, no? Tsaka takot ko lang mawala ng mapapangasawa pag hindi kita inalagaan ng mabuti. Ano ba ang pinagsasabi ng babaeng ito, Patrick? May hindi ba ako alam? Umamin ka nga sa akin. Huwag po kayo masyadong mag-alala, Tita Paula. Hindi naman na bata si Patrick para hindi niya alam ang gagawin niya eh. Anong wag mag-alala? Anak ko siya. Nag-iisa pang lalaki. Kaya gusto ko, alam ko lahat ng ginagawa at desisyon niya. Tsaka ba't ba ikaw ang sabat ng sabat? Sus, huwag kang ang ilusyonada. Manalamin ka muna bago makipaglandian sa anak ko.
Ang sakit niyo naman pong magsalita. Ako nga tong hindi magkamayaw sa pag-aalaga at pag-aasikaso sa anak niyo eh. Minasama niyo pa. Kung umasta ka kasi, parang matagal na kayong magkarelasyon nitong anak ko. Hoy Patrick, magsabi ka nga ng totoo nang magkaliwanagan na kami ng babaeng ito. Kaya ayoko ng mga ganitong klaseng kapitbahay eh. Masyadong maganda ang tingin sa sarili. Akala mo'y nagkakandara pa ang mga lalaki. Tama na. Sabi ko naman na binibiro lang kayo ni Jillian. Kayo naman itong pikon. Matagal kasi kaming hindi nagkita kaya ganyan yan. Ang mabuti pa ho ay umuwi na kayo. Di ba ngayong araw ang delivery ng balikbayan box ko? Walang tao sa bahay. Hay nako, siya, matanda ka naman na para diktahan ko pa. Pero pinapaalala ko lang sa'yo hindi kayo bagay ni Jillian. Oh, narinig mo yan Jillian ha? Prank ka lang ako. Masaktan ka na kung gusto mo. Nakangiwing ngumiti si Jillian sa ginang habang nangangapa ng sasabihin. Pero nakaalis na lang ito ay wala siyang maisip na maisagot. Kung lantaran siyang nakipaglapit kay Patrick, harapan naman siyang sinupalpal ng ina nito. Pagpasensya mo na si Mama. Masyadong seryoso sa buhay kaya hindi masakyan ang mga biro mo. Paano kung totoong mahal kita, Pat? Napangarap ko ang makasal sa'yo at maging asawa mo noon pa, na itinuring kitang one true love ko, na ang pag-aalala ko sa'yo ay hindi lang simpleng dala ng konsensya dahil matagal na kitang kakilala, kundi dahil dati pa man ay ikaw ang lalaking pinapangarap kong makasama habang buhay. Magagalit ka ba? Natigilan si Patrick, hindi makasagot kaagad, halatang naghahagilap ng sasabihin. Ano kasi, paano ko ba sasabihin to? Bago pa man makasagot ang lalaki, eksaktong nagring ang cellphone ni Jillian. Ay, wait lang ha, sasagutin ko lang to. Sa bahay to sa probinsya eh. Mabilis lang to, promise. Huwag kang makinig ha. Hello, Ate Julia? Bakit? Ha? Hindi ako makakalabas eh, may trabaho ko mamayang 11. Pang-maintenance? Paano nangyari na na-high blood siya? Ang payat na nga. Ano ba naman yan? Bakit ako na naman? Inabunuhan ko na nga yung pambili ng binhi ng mais tsaka yung pampataba eh. Pati gamot niya ako pa rin. Titignan ko. Magkakanda utang na naman ako niyan eh. Ang hirap pa naman maghanap ng mauutangan ngayon. Sige na, tatawag na lang ako pag nakahanap na ako. Maghanap ka rin kasi dyan. Sige na, bye. Ay, buhay nga naman. Ang sakit tuloy ng ulo ko. Problema ba sa pera? Magkano bang kailangan mo? Baka makatulong ako. Pampalubag loob man lang sa sinabi ni Mama. Naku Pat, wag na, ngayon nga lang tayo ulit nagkita, uutangan na kaagad kita. Okay lang, promise. Nakakaluwag-luwag na rin naman ako eh. At saka tumutulong nga ako dun sa mga hindi ko gaano kakilala eh. Sa katulad mo pa kaya. May tiwala naman ako sa'yo eh. Sabihin mo lang kung magkano. Baka lalong magalit si Tita Paula sa akin pag nalaman niya. Akong bahala kay Mama. Sige na. Sabihin mo na kung magkano ang kailangan mo at lalabas ako pagkatapos ko maligo. Idadaan ko na lang sa bahay mo mamaya. Kakapalan ko ng mukha ko ha. Kaya mo ba akong pahiramin ng 50,000? Para sa'yo na lang ako may utang at magbibigay ng tubo. Sige. Kahit wag mo na lang lagyan ng tubo basta ibalik mo lang ng buo. Naku, sobrang thank you talaga Patrick. Bahala ka. Yayakapin na lang kita. Aray. Nakakasakal ka naman magmahal. Paano mo nalaman? Hindi mo naman ako nobya. Ligawan mo na kasi ako para sagutin na kagad kita. De, biro lang. Nakakaaliw ka talagang kausap, Jill. Pero ayokong umasa ka ha. Wala pa sa isip ko mag-asawa eh. Lalo na ang pagpapakasal. Huwag na nga lang natin pag-usapan yan. Magkakailangan lang tayo eh. Basta mamaya, idadaan ko ang pera sa bahay mo ha. Teka, anong oras ang trabaho mo? Naku, mag-aalas 10 na. Uuwi na ako para mag-ready. Thank you in advance talaga, Pat ha. Walang sabi-sabing hinalikan pa niya sa pisngi ang lalaki at mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Tuwang-tuwa si Jillian nang makauwi. Hindi na niya tinignan pa ang itsura ni Patrick pag alis. Basta ang alam niya, sobrang saya niya ng mga sandaling yon.
Hindi siya na-offend sa prangkang pag-ayaw ni Patrick sa kanya. Basta may solusyon na ang problema niya sa pera na kapag nakaw pa siya ng halik sa binata. Ngunit ang inakala ni Jillian na matatapos na sa pagpapahiram ni Patrick ang problema niya sa pera, nagkakamali siya. Isang araw ay kinausap siya ni Wendy. Jillian, sorry ha, pero mukhang may pera ka na rin naman. Baka pwedeng bayaran mo na ako para dun sa 10,000 na ginamit mo pag uwi sa probinsya mo nito lang. Nagbabalak kasing magnegosyo ng food cart ang pinsan ko, nakauuwi lang mula Hong Kong. Ipandadagdag ko sana para may share naman ako. Naku Ate Wends, huling pera ko na yung pinadala ko kay Ate Julia kaninang umaga eh. Ang bilis maubos ng pinahiram ni Patrick sa akin na 50K, wala pang isang buwan. Bala ko na nga ulit mangutang kay Madam Shiny. Ay, paano ba yan? Pagkakataon na sana to kasi bala kong magpahinga pansamantala sa pagiging virtual assistant eh. Ikaw kasi, utang ka ng utang tapos gastos ka rin ng gastos. Lalo na dyan kay Patrick. Pinahiram ka nga ng pera pero parang sa kanya rin naman napupunta. Araw-gabi, iba't ibang putahe ang bitbit mo papunta sa bahay niya. Pati yata mga kaibigan ay nililibre mo na rin. Ganun talaga Ate Wends. Kumbaga sa negosyo, kailangan mo munang mga pital bago ka tumubo. Buti sana kung negosyo ang ginagawa mo. Kaso hindi eh. Mamaya ikaw ang kawawa pag siningil ka ng Patrick na yan. Wala naman yatang gusto sa'yo eh. Bakit mo pinagsisiksikan ng sarili mo sa kanya? Hindi ko susukuan si Patrick, ate. Basta rin. Hanapan mo ng paraan para mabayaran mo na ako ng 10,000. Nakakadala ka namang pautangin na kaibigan. Pagka ganyang di mo mababayaran, dapat nagbayad ka na nung nagkapera ka. Hinintay mo pa talagang singilin kita eh. Dismayadong iniwan ng kaibigan si Jillian. Napakagatlabi siya at nag-alala. Ayaw niyang masira sa kaibigan na para na niyang kapatid, kaya kailangan niyang magawa ng paraan para makabayad dito. Tumawag naman siya kay Madam Shine para manghiram ulit, pero sa malas ay hindi niya ito makontak. Lalo pa siyang nanlumo nang makatanggap ng text message na due date na pala siya sa utang niya online. May kalakihan pa naman yun. Parang sasakit na ang ulo ni Jillian kaiisip kung paano siya magkakapera pambayad sa utang. Malayo pa ang sweldo niya, pero nakalaan na yun sa pagpapadala niya sa probinsya. Ang buong akala pa naman ng mga ito na maayos na ang trabaho niya sa syudad. May high blood pa naman ang ama niya. Na mild stroke na ito dati pa, kaya kahit nakarecover ay hindi sila maaaring maging kampante at hayaan na lang ito basta magtrabaho sa bukid. Kaya nagbabayad din sila para sa magsasaka ng kanilang bukirin. Sayang lang din kasi kung nakatiwangwang lang. Pagka nalaman pa ng ama na problemado siya, baka maging dahilan pa ng pangalawang atake. Hindi na niya alam ang gagawin, maliban na lang sa... Ate Wendy, pwedeng pasilip lang muna ng site ko, may pupuntahan lang sana ako eh. Pangako, pagbalik ko, may pambayad na ako sa utang ko sa'yo. Sige, basta siguraduhin mo lang na mababayaran mo ako pagbalik mo ha. Nakasukbit ang knapsack sa balikat na umalis si Jillian. Habang sakay ng papalayong jeep ay nakatunghay siya sa pick-up ni Patrick na nakapark sa labas ng bahay. Mayaman na talaga ang lalaki. Kung sakaling mapapangasawa niya ito, matutulungan siya nito sa problema. Hindi naman ito kuripot. Siya naman ay hindi tamad. Kaya niya itong alagaan at pagsilbihan ng buong puso oras na magsama sila. Napatunayan na niya yon. Kailangan lang talaga siyang magustuhan ng lalaki at mapakasalan para maging makatotohanan ng lahat ng ilusyon niya kasama ang binata. Gayuma, kailangan ko ng gayuma para mapaibig si Patrick. Sa isang hindi mataong baryo sa labas ng syudad, humantong si Jillian. Nakita niya sa social media ang larawan ng isang maliit na bahay na may nag-iisang maliit na bintana. May nakadikit na karatula sa harap kung saan makikita ang address. Hindi rin nakalagay doon na nagbebenta ito ng gayuma, kundi ang mga katagang, "Desperada ka na ba? Nais mo bang mapaibig ang taong napupusuan mo?" Mga tugon sa ninanais ng puso. Mataray, suplado, pabaitin natin? Naroon din ang mga tanong na paano mapapaamo ang mga kaaway at kung ano-ano pang mga linya na ang tinutukoy ay iba't ibang klase ng gayuma. Naghanda na si Jillian ng isang buong 1,000 para iabot sa kung sino man ang madadatnan niya.
Donation lang ang hinihingi ayon sa nabasa niya pero gusto niya ng malaki para hindi na mag-alangan ang kung sino na tulungan siya. Ilang saglit pa ay nasa tapat na siya ng bahay na eksaktong-eksakto ang itsura sa larawan online. Sinunod niya ang direksyon kung paano tawagin ang nagbabantay doon. Tao po! Tao po! Nais ko pong mapaibig ang napupusuan ko. Sa syudad pa po ako umuuwi eh. Heto po para sa inyo. Bumukas ang maliit na bintana. May kamay na lumabas. Hawak ang maliit at transparent na plastic. Sa loob nun ay may maliit na bote na may lamang kulay pink na likido. At pink din na papel. Kinuha din ng kamay ang perang ipinatong niya. Maraming salamat po! Nagmamadaling umuwi si Jillian bago siya abutan ng gabi sa daan. Habang nasa biyahe ay binasa na niya ang nakasulat sa papel. Simple lang naman ang panuto na nandoon, isang patak ng likido sa bawat pagkain na luto na o inumin na may kulay. Habang ginagawa yon, bigkasin ang orasyon. Tiyakin na hindi iba ang mapagbibigyan para maiwasan ang umepekto ang gayuma sa maling tao. Sa loob ng 1 linggo, mapapansin ang epekto ng ginawa. May babalading nakasulat na nagsasabing bawal malaman ng kahit sino man ang gagawin para hindi magawa ng pangontra o mawala ng bisa. Dumaan na sa palengke si Jillian at namili naman ang espesyal na mga ihahanda para kay Patrick. Bago dumiretso ng uwi ay tumawag na naman siya kay Madam Shine. Mabuti na lang at nakausap na niya ito at pinahiram na siya ulit ng 20,000. Pagdating sa bahay, nag-aabang na ang kaibigan. Oh, tiyak may pera ka na kaya marami ka na namang pinamili. Para ba kay Patrick na naman ang mga yan? Huwag niyo na lang akong intindihin, ate. Ang mahalaga, magbabayad na ako sa inyo. Eto, salamat talaga ha. Punta muna ako kay Patrick. Wala ka bang balak magpahinga? Maghapon kang nasa labas ha. Okay lang ako ate, hindi naman ako napapagod eh. Sige ha. Masiglang lumabas ng bahay si Jillian. Pero nagtaka siya sa napansin sa tirahan ni Patrick. Walang ilaw? Wala ring sasakyan? Nandito pa yun pagdating ko lang ah. Ay, saan kaya nagpunta yun? Di bale, babalik na lang ako mamaya. Hindi pwedeng bukas pa ako mag-uumpisa. Sakto, baka lasing siya mamaya. Umayon nga naman sa plano ni Jillian ang pagkakataon dahil bago matapos ang gabi ay dumating si Patrick na lasing. Kaagad niya itong sinalubong at inalalayan. Siya pa mismo ang nagbukas ng pinto ng bahay para makapasok sila. Bumagsak sila sa sofa. Ay, loko ka talaga, Pat. Sandali, ipagtitimpla kita ng kape para mainitan ng sikmura mo. Buti ka pa, Jill. Nandyan palagi. Samantalang ang gusto kong babae, ni ayaw lumapit sa akin. Ikaw naman kasi, bakit hindi na lang ako ang mahalin mo? Handa akong ibigay sa iyo ang sarili ko nang walang pag-aalinlangan, Pat. Sabihin mo lang. Hindi ko kaya, Jill. Ayokong gawin yun kahit parang natutokso na ako. Baka kasi masaktan kita. Sinasaktan mo na nga kaya ako, pero swerte mo talaga sa akin kasi hindi ko kayang magalit sa iyo eh. Teka lang ha, ang kape mo pala. Habang nasa kusina at naghahanda ng kape, inilabas na ni Jillian ang bote ng likido. Nilingon pa niya si Patrick na nakahiga sa sofa at ang isang braso nito ay nasa noo. Hi Patrick, pasensya ka na kung kailangan kong gawin to ah. Ikaw na lang talaga ang pag-asa ko eh. Pero huwag kang mag-alala, mahal na mahal naman kita eh. Hindi ka magsisisi sa piling ko. Maingat niyang hinalo ang kape habang binabanggit ang orasyon. Pagkatapos, doble ingat na siya sa paglalakad patungo sa lalaki habang bitbit ang tasa. Pat, inumin mo muna tong kape, tsaka lumipat ka sa silid para makatulog ka na ng maayos. Maalaga ka talaga, Jill, no? Ganyan ka din ba sa dati mong mga nobyo? Wala pa ako naging seryosong nobyo kahit minsan. Ikaw pa lang kung sakali. Sarap din tong kape mo ah. Katulad din ng mga niluluto mo. Ganyan talaga ako. Masarap, magmahal. Bakit pa kasi hindi na lang akong mahalin mo eh? Gusto mo ba lumuhod pa ako sa'yo? Magmakaawa? Huwag, Jill. Huwag mong gawin yan. Aw, pumitik yata ang ulo ko.
Ubusin mo na yung kape mo para mahulasan ka na. Ang sarap uminom pero masakit sa ulo, no? Pero hindi ka madala-dala. Mahirap tanggihan ng barkada. Pabalik na kasi yung isa sa Korea sa susunod na linggo. Ikaw, kailan ang balik mo? Titignan ko pa. Kakausapin ko rin muna si Mama. Mama's boy ka talaga kahit kailan, no? Pero ba't nandito ka at hindi doon sa kanya nagstay? Maingay din kasi ang bunganga ni Mama, sa totoo lang. Alam mo yun, pero maliban dun, mas gusto ko rito sa lumang bahay. Kasi nandito lahat ng alaala namin ng papa ko. Mahal na mahal mo talaga ang mga magulang mo, no? Kahit ano gagawin mo para sa kanila. Nakakalungkot lang at hindi na naabutan ni Tito Rico ang mga pinaghirapan mo. Ako rin mahal na mahal kong pamilya ko kahit nahihirapan na ako. Breadwinner ka kahit hindi ka naman panganay. Kesa ako ang matenga sa probinsya, ako na lang ang naghahanap buhay para sa kanila. Si Ate Julia na ang bahala kina Mama at Papa. Pag mahal mo talaga ang isang tao, gagawin mo ang lahat mapasaya lang siya. Buti di ka nahihirapan. Anong hindi? Di ba't nakapangutang pa nga ako sa'yo? Uy, tsaka na kita babayaran ha. Medyo kapos pa rin kasi ko eh. Ayos lang yun. Hindi naman ako hinanapan ni Mama. Nakontento na siya sa balikbayan box ko. Ang swerte din sa'yo ng mapapangasawa mo, Pat. Sana ako na lang yun. Sige na, please, ako na lang. Nako Jill, wag. Wag mong gawin. Pero hindi na nagpapigil si Jillian sa binabalak. Naisip niya sakaling hindi gumana ang gayuma kapag may nangyari sa kanila ni Patrick ay mauobliga itong pakasalan siya. Batid niya kung gaano nag-aalala ang ina nito sa reputasyon ng pamilya. Hindi lang siya maitaboy ng todo noon dahil ayaw din ni Patrick. Nang gabing yun, may nangyari kina Jillian at Patrick na nagpabago ng kanilang mga umaga kasama na ang paniniwala niyang umeepekto na ang gayuma. Breakfast in bed ng mahal ko. Gising na. May lakad pa tayo mamaya. Pat, anong... Totoo ba ang lahat ng ito? Hindi ba ako nananaginip lang? Oo naman. Totoo ang lahat ng yan, Jill. Mahal na mahal kita kaya gagawin ko ang lahat para sa'yo. Sigurado ka? Lahat gagawin mo? Oo naman. Sabihin mo lang sa akin. Umuwi tayo sa probinsya namin. Bisitahin natin sina Mama at Papa. Tapos dumalaw din tayo sa inyo. Ay, mali. Unahin pala nating pumunta sa mama mo tsaka umuwi sa amin. At oo nga pala, kung titigil na lang kaya ako sa trabaho ko at alagaan na lang kita. Kahit ano, mahal. Ikaw ang masusunod. Ay, kung magpakasal na kaya tayo, tapos sorpresahin na lang natin sila. Secret marriage na lang muna. Kaya lang wala akong pambili ng damit eh. Ikaw ang bahala. Huwag kang mag-alala sa panggastos. Inilang hakbang lang ni Patrick ang drawer sa hindi kalayuan. May kinuha lang ito sa loob at kaagad ding bumalik sa tabi niya tsaka may iniabot. Oh, ito ang ATM ko. Bilhin mo na lahat ng gusto mo. Birthday ko ang pinyan. 12/21? Tama no? Never kong nakalimutan ang birthday mo, Pat. Oo, sige na. Kumain ka na. Maligo ka na rin pagkatapos. Subuan mo muna ako. Kulang na lang lundagin ni Jillian si Patrick nang umupo rin ito at dinampot ang kutsara at tinidor. Wala pa mang 24 oras ay umepekto na ang gayuma para dito. Masayang masaya si Jillian dahil doon. Tapos na ang problema niya. Tulog pa ang kaibigan nang lumipat si Jillian sa bahay para kumuha ng damit. Talagang kina Patrick siya maliligo. Ipagluluto din niya ito ng tanghalian imbis na lumabas sila para kumain. Kakausapin pa kasi niya ito sa magiging detalye ng kanilang kasal. Medyo inaalala lang niya kung sino ang gagawing witness sa plano nilang secret marriage. Hindi niya pwedeng kunin si Wendy at tiyak naman na hindi ito papayag. Mamaya ay mabuking pa siya nito at masira pa ang maganda niyang plano. Nang mga sumunod na araw, kinausap ni Jillian ang kaibigan at ipinaalam na ang relasyon nila ni Patrick bago pa man ito mag-usisa kung bakit halos doon na siya tumira. Kami na ni Patrick, ate. Narealize na rin niya sa wakas na walang ibang babaeng magmamahal sa kanya katulad ng pagmamahal ko.
Imagine, yung dati raw na type niya ay hindi man lang siya malapitan. Samantalang sa akin, hindi na siya nahirapan pa. Alagang-alaga ko pa siya. Nakuha rin nga sa tiyaga eh. Masaya ako para sa inyo. Oo nga pala, magpapaalam na sana ako, Jill. Tuloy na yung negosyo namin ng pinsan ko. Kesa maghanap kami ng ibang magbabantay, ako na lang. Pagod na nga rin ako sa trabaho natin online eh. Ay, ganun ba ate? Sa bagay, ako nga rin tumigil na. Kay Patrick na lang ako tututok habang hindi pa siya nakakabalik abroad. Tsaka na lang ulit ako maghahanap ng trabaho pag nakaalis na ulit siya. Good luck sa love life mo ah. Huwag mo akong kalimutang imbitahan sa kasal niyo ah. Tsaka pag luluwas ako, mag-overnight ako dito para naman makapag-banding tayo. Ah, oo naman ate. Hindi kita kalilimutan sa bawat ganap sa buhay ko. 2 araw pa ang lumipas bago umuwi ng probinsya nila si Ate Wendy. Sa loob ng mga araw na yon ay panay naman ang labas ni Jillian at Patrick. Kaagad nilang inasikaso ang kasal nila. Ilang araw din silang pabalik-balik sa City Hall para kumausap ng judge na pwedeng magkasal sa kanila. May nakilala rin silang magkasintahan na naglalakad din ng civil wedding at yun ang nakasabay nila sa araw ng kasal. Nanuhol na lang siya ng 2 kakilala para maging witness sa seremonya. Nag-out of town sila pagkatapos at nagstay sa isang exclusive resort na si Jillian mismo ang nagpabook gamit ang pera ni Patrick. Huling patak na rin ng likido ang nasa bote at isinagad niya na yon sa tsaa na pinainom niya sa asawa pagkatapos nilang maghapunan. Uuwi na tayo sa bahay bukas ha. Kinukulit na ako ni mama eh. Para maipaalam ko na rin ang formal ang kasal natin. Tsak na magpipilit yun ang church wedding natin. Oo, doon na tayo bukas ng maaga para sa hapon. Diretso na tayo sa amin. Ang saya-saya ko talaga, Pat. Mrs. Del Rio na ako. Dream come true talaga to. Mahigpit niyang niyakap ang asawa at hinalikan sa pisngi. Oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin na tumawag yung agency ko kaninang tanghali habang tulog ka. May hiring na daw dun sa factory na dati kong pinagtatrabahuhan. Pinag-a-apply nila ako ulit. Mag-a-abroad ka na ulit? Hindi ba pwedeng tsaka na lang, Pat? Kakakasal pa lang natin eh. Kailangan, Jill. Ngayong mag-asawa na tayo, dapat todo kayod rin ako. Mamaya mabuntis ka na. Ayokong mahirapan yung mga anak natin sa uli. Lalo ka na. Gusto kong ibigay ang lahat ng gusto at pangangailangan mo. Love na love mo talaga ako, no? Ako rin, Patrick. I love you. Nang sumunod na araw, kahit inaantok pa ay napilitan ng magising ng maaga si Jillian para mag-impake na ng mga gamit nila ni Patrick. Hindi na sila nag-almusal sa resort dahil tumawag ang mama ng asawa niya na maghahanda ito para sa anak at sa sinasabi nitong espesyal na bisita. Pasimpleng nakinig lang si Jillian sa usapan ng mag-ina sa telepono nang maisip niyang bilhan ng pasalubong ang mga kamag-anak nito. Pagdating sa bahay, kitang-kita ni Jillian ang pagkabigla sa mukha ng ina ni Patrick nang makita siya nito. Anong ibig sabihin nito? Bakit nakaakbay ang anak ko sa'yo? Huwag mong sabihing ikaw ang tinutukoy niyang espesyal na bisita. Paano nangyaring… Mano po, tita? Ay, Mama Paula pala. Kamusta po kayo? Heto po pala, may pasalubong po ako para sa inyo at sa mga kapatid at pamangkin ni Patrick. Anong pasalubong? Ba't nakikimama ka na sa akin? Anong ibig sabihin nito, Patrick? Ikaw nga magpaliwanag sa akin. Halika rito. Ma, wag niyo naman akong tratuhin na parang bata. Asawa ko na si Jillian, kasal na kami. Ang totoo niyan ay galing na kami ng honeymoon. Kasal? Kayo ng babaeng yan nagpakasal na? Paanong nangyari? Hindi mo siya gusto, hindi ba? Ikaw pa nga ang nagsabi sa akin noon na pangit siya at hindi mo magugustuhan kahit ipagsiksikan pa niya ang sarili niya? Ma, wag niyo naman bastusin ang asawa ko. Hindi ko alam ang pinagsasabi niyo. Kung ganyang hindi niyo rin naman matanggap ng maayos ang asawa ko dito, mabuti pang umalis na lang kami. Tara na, Jill. Sa probinsya niyo na lang tayo. Pero Pat, mama mo pa rin siya. Ayokong nag-aaway kayo dahil sa akin. Ma'am, Tita Paula, hindi ko po ipagsisiksikan ng sarili ko dito sa bahay ninyo. Pero sana naman po ay respetuhin nyo naman ang desisyon ng anak nyo. Hindi! Pinaglalaruan nyo lang ako. Hindi ba mahilig ka magbiro, Jillian?
Niloloko niyo lang ako, tiyak ko. Alam ko sa sarili ko at tiyak ko na kahit kailan ay hindi ka magugustuhan ni Patrick. Maliban na lang kung... Alam ko po na pangit ako sa paningin niyo. Pero hindi ba ako pwedeng magkaroon ng karapatan na mahalin din ang katulad ng anak ninyo? Masyado po kayong mapanghusga sa itsura. Tana, Jill. Ako ang nasasaktan para sa'yo eh. Kaya mabuti pa, umalis na lang tayo. Patrick, anak! Hindi kita pinalaki para lokohin lang. Alam kong may maling nangyayari. Tumigil na po kayo. Pinagpapasensyahan ko lang po kayo kasi may respeto ako sa inyo. Huwag po kayong gumagawa-gawa ng kwento. Patrick, tara na. Aalis na kami, Ma. Kung hindi nyo kayang tanggapin ang asawa ko dito, dun na lang kami sa lumang bahay. Tara na, Jill. Patrick! Anak! Tita? Ma? Gising, Ma. Jillian, dalhin natin sa ospital si Mama. Baka napaano siya. Nabanggit pa naman niyang medyo masama ang pakiramdam niya nitong mga nakaraang araw. Sige, buhatin mo na siya. Isasara ko ang pinto ng bahay. Wala ba siyang kasama rito? Tatawagan ko na lang si Ate Rica mamaya pag nasa ospital na tayo. Mabilis na isinugod ng dalawa ang matanda sa ospital. Nang tawagan ni Patrick ang ate nito para ipaalam ang nangyari, nalaman nilang naghatid pa ng estudyante ang katulong. Pareho namang pumapasok sa trabaho ang panganay at bunsong kapatid ng lalaki pero nagsabi ng susunod sa ospital. Ayon sa doktor, may mga laboratory test na kailangan pagdaanan si Tita Paula para masiguradong hindi lang dahil sa pagod kung bakit nawalan ito ng malay. Tumaas kasi ang presyon ng dugo nito. Mabuti na lang at hindi ito bumagsak sa sahig dahil nasalok agad ni Patrick. Nang dumating ang katulong, sinabi nitong madaling araw na raw nakatulog ang matanda at maaga pang nagising at namalengke tsaka nagluto. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang kapatid ni Patrick. Mas malala pa ang reaksyon nito kesa sa ina. Kulang na lang ay dumugin siya. Asawa ko na si Jillian at wala na kayong magagawa. Ngayon, kung aaway-awayin nyo lang din naman siya, mabuti pang umalis na lang kami. Kayo ang bahalang mag-asikaso sa pagpapa-ospital kay Mama. Napilitang tumahimik ang kapatid ni Patrick dahil doon, pero si Jillian na ang hindi nakatiis. Uuwi na muna siguro ako sa bahay, Pat, para wala na lang gulo. Pag nagising ang mama mo at nakita pa rin ako dito, baka sumama na naman ang pakiramdam niya. Sige, Jill. Pasensya ka na talaga sa nangyari ha. Ihahatid na lang kita. Wag na. Kailangan nandito ka pag nagising ang mama mo. Baka mag-alala pa lalo pag hindi ka nakita. Tawagan mo na lang ako kung ano't ano man. Sa bahay lang ako. Sige, ingat ka ha. Huwag kang mag-alala. Pag dumating si Paulette mamaya, uuwi rin ako. Sige, Ate Rica, uuwi na po muna ako. Ismid ang isinagot ng babae kay Jillian at kahit hindi pa man siya nakakalayo ay nagsalita pa ito na tila pinaparinig pa sa kanya. Sinabi nitong isang pagkakamali raw na nagpakasal si Patrick sa katulad niyang pangit. Mag-uusap-usap daw ito at ang bunsong kapatid na si Paulette oras na magising ang ina. Kinabahan si Jillian sa pwedeng gawin ng dalawa sa kanya lalo na kapag nabuking ang ginawa niyang panggagayuma kay Patrick. Kaya imbis na umuwi, bumiyahe siya papunta sa baryo na binilhan niya ng gayuma. Meron doong katagang paano mapaamo ang kaaway. Gagamitin niya yun sa ina at mga kapatid ni Patrick para hindi na siya magkaproblema. Katulad ng dati, mabilis lang din ang transaksyon. Bumili pa siya ulit ng gayuma para kay Patrick. Naging mas galante pa siya at dinoble na ang binigay na donasyon. Bago umuwi, nag-withdraw pa ulit siya ng pera ni Patrick ng 20,000. Tsaka niya napansin na malaki na pala ang nababawas sa card. Ang halos kalahating milyon ay mahigit 100 na lang ang natira. Pinagbabayaran niya kasi ang mga utang niya at nakapagpadala na siya ng isang buong 50,000 sa pamilya noong isang araw. Pagdating sa bahay ay nagulat siya na nandun si Patrick. San ka galing, Jill? Hindi kita makontak. Nag-alala ako sa'yo. Inaway ako ni Ate Rica at kung ano pa ang pinagsasabi sa'yo. Kaya iniwan ko na lang muna siya sa ospital. Namili muna ako ng pwedeng dalhin na pagkain sa ospital. Dadalhan din kita dapat eh. Bumalik tayo doon ha. Kahit naman ayaw sa akin ng pamilya mo, para sa'yo gagawin ko ang lahat para makasundo ko sila.
Ganyan kita kamahal, Patrick. Kamusta na pala ang lagay ng mama mo? Gising na siya nang umalis ako. Ayaw naman ipakausap ni ate sa akin. Pero hinahanap ako ni Mama Jill. Huwag kang mag-alala, Pat. Mamaya bumalik tayo sa ospital ha. Kakausapin natin ang ate mo. Hindi naman pwedeng hindi nila ipakausap ang mama mo sa'yo, no? Kaya nga, pero ikaw ang inaalala ko Baka saktan ka nila. Hindi ko mapapayagan yun. Hindi kita pinakasalan para tratuhin nila ng ganun. Salamat, Pat. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman sila hahayaan na gawin sa akin yun Para sa'yo, mag-iingat ako. Ang mabuti pa, wag na lang muna tayo pumunta dun. Sigurado naman tatawag sila kapag importante. Ikaw ang bahala. Kung ano ang plano mo, susundin ko naman. Oo nga pala, siguro mas mabuti na mag-apply ka na ulit pa abroad. Sa tingin mo? Naisip ko nga rin. Kaso pag hindi kayo okay ng pamilya ko, parang hindi rin kita kayang iwanan na lang. Maayos din ang problema sa pagitan namin, Pat. Pahupain na lang muna natin ang sitwasyon. Katulad ng napagkasunduan, hindi na muna nagpunta sa ospital sina Jillian at Patrick. Mga 1 linggo rin ang lumipas bago tumawag ang bunsong kapatid ng lalaki at nakiusap na dalawin ang mama nila. Mabilis na naghanda si Jillian ng dadalhing pagkain sa ospital. Iyon na ang hinihintay niyang pagkakataon. Hindi lang ngayon likido ang ginamit niya kundi pati laway. Ang totoo niya ay ginamitan na niya ng ganoon si Patrick noong unang beses pa lang niyang ipinagluto ito. Pero alam kasi niya na matagal ang epekto ng ganoong paraan ng panggagayuma, kaya naghanap pa siya ng iba. Eksaktong tanghalian nang makarating sila sa ospital. Naabutan nila na si Paulette ang nagbabantay habang nakaidlip ang ina nito. May niluto akong ulam para sa inyo. Masarap yan. Sariwang mga gulay na may sugpo. Gumawa rin ako ng fresh coleslaw salad. May mga prutas din kaming dala. Anong tingin niyan, Paulette? Kunin mo na ibinigay ng ate Jillian mo. Asawa ko na siya kaya parte na siya ng pamilya. Tulog pa si Mama Jill Sandali lang ha. Nakita ko si Ate Rica sa nurse's station. Pupuntahan ko lang. Sige, ako na muna rito. Hi Paulette, kumain ka na? O gusto mong lumabas saglit? Ako nang bahala kay Mama Paula. Inismiran lang si Jillian ng babae pero lumabas din naman ito ng silid. Itinuon niya ang pansin sa nakapikit na pasyente. Sinuklay-suklay pa niya ng daliri ang buhok nito. Eksaktong dumilat naman ito. Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo sa anak ko para pakasalan ka niya. Hindi ka naman kagandahan. Na-ospital na nga po kayo at lahat pero panlalait pa rin ang alam nyo. Bakit po? Wala na bang karapatan ng isang pangit na katulad ko para mahalin ang kasing gwapo ni Patrick? Hindi po kaya sobra namang kayo mapanghusga sa lagay na yan? Huwag mong baliktarin ang sitwasyon, Jillian. Alam kong may ginawa ka para mapapayag si Patrick na pakasalan ka nang hindi man lang nagsasabi sa amin na pamilya niya. Ako na ina niya ang higit na nakakakilala sa kanya, kaya alam kong may mali sa nangyayari. Minahal ako at pinakasalan ni Patrick dahil mabuti akong tao. Hindi lang itsura kong tinignan niya, hindi katulad ng ginagawa niyo. Sige lang, Jillian. Magpakasaya ka habang nandito pa ako sa ospital. Dahil oras na makalabas ako, ay hindi ako titigil hanggat hindi ko nababawi ang anak ko. Gising na pala kayo, Ma. Kumusta ang pakiramdam niyo? Pinag-alala niyo kami ni Jillian. Salamat at dumalaw ka, anak. Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Hindi ko akalain na mau-ospital ako. Na-stress lang ako dahil sa gulat, anak. Pasensya ka na talaga. Nag-usap na ba kayo ng ate mo? Hindi ko siya nakita paggising ko Si Paulette din, wala. Nasa labas sila at nagkausap na kaming 3. Nagkaintindihan na kami. Sisikapin nila na tanggapin pa unti-unti na parte na ng pamilya natin si Jillian. Sana kayo rin, Ma. Para pag bumalik na ako ng Korea, panatag ang loob ko na okay na ang mga mahal ko sa buhay. Magpagaling kayo ha, Ma? Oo, anak. Magpapagaling ako. Para sa'yo gagawin ko yun. Baka 2 araw na lang at lalabas na ako. Napag-usapan na rin namin ng ate mo na sa dating bahay natin muna ako titira habang nagpapagaling. Magugulo naman kasi ang mga pamangkin mo. Namimiss ko na rin lalo ang papa mo. Alam mo naman na sa bahay na yun naroon ang karamihan sa masasayang alaala namin. Lalo na nung bagong kasal pa lang kami. Okay lang sa akin, Ma. Basta bawas-bawasan nyo rin ang pagbubunganga nyo. At saka,
Huwag niyo nang pinagsasabihan ng kung anong masama si Jillian. Asawa ko na siya, Ma, sa ayaw at sa gusto niyo. Tanggapin niyo na lang kasi para hindi na magkagulo. Pasensya na talaga, Patrick, anak. Napaiyak ng tuluyan si Tita Paula. Niyakap naman siya ni Patrick habang nakatunghay lang si Jillian. Kitang-kita tuloy niya ang masamang tinging ipinukol sa kanya ng matanda. Hindi niya napigilang mag-alala sa nasaksihan. Alam niyang hindi basta-basta susuko lang si Tita Paula nang walang binabalak. Maging ang mga kapatid ni Patrick na pumasok at nakisali sa yakapan ng ina at kapatid ay pinag-alala siya dahil sa talim ng sulyap ng mga ito sa kanya. Nang magtanghalian na, akala pa ni Jillian na ipapanig na sa kanya ang pagkakataon. Pero hindi rin pala dahil ang mga pagkaing pinadala niya ay ibinigay ni Ate Rica sa doktor na tumingin sa matanda. Magaling magluto itong manugang ko sa kaisa-isa kong anak na lalaki, doktor. Napakabait pa niyan at maaalalahanin. Tiyak magugustuhan niyo ang mga pagkain na yan. Yan ang pinakagusto ko sa asawa ko, Dok. Masarap magluto. Yan yata ang dahilan at nainlove ako ng gusto sa kanya. I love you, Jill. I love you too, Pat. Dok, salamat po sa pag-aasikaso ng mabuti sa biyanan ko, ha. Pag nagkaapo na po siya sa akin, kukunin po niya kayong ninong, ha. Pasimple niyang inasar ang ina ni Patrick. Hindi naman siya makakapayag na basta na lang magpapatalo rito. Hindi niya kakayanin kung maghiwalay sila ni Patrick. Kaya kung ipaglalaban nito ang pagiging ina, ipaglalaban din niya ang pagiging asawa. Oo nga pala, Pat. Tutal makakalabas na rin naman si Mama Paula sa susunod na araw. Baka pwede na tayong umuwi sa probinsya namin bukas. Nakailang beses ko na kasing sinabing uuwi pero hindi pa rin nangyayari eh. Sige, umuwi na tayo sa probinsya bukas. Doon naman tayo. Baka kasi pagbalik natin aasikasuhin ko na ang papeles ko. Anak, Patrick, Jillian, bakit hindi nyo na lang hintayin na makalabas ako? Sasama ako sa probinsya. Yun yata ang kailangan ko eh. Pasyal at bagong lugar naman. At saka masariwa ang hangin at pagkain doon. Sige na naman pagbigyan nyo na ako. Tamang-tama Biyernes ang labas ko. Kinabukasan Sabado. Walang pasok ang mga bata. Pwedeng sumama ang mga kapatid mo at pamangkin. Aba, magandang ideya nga yan, Ma. O Ate Rica, Paulette. Sabihin niyo na kung sasama din kayo para mapaghanda na ng pamilya ni Jillian. Jill, padalhan mo na ng pera ang mama at papa mo dun para hindi na sila mahirapan pang maghanda. Mag-withdraw ka na lang sa ATM mamaya. Pwede na siguro ang 20,000. Na kay Jillian ang ATM mo, Patrick? Kailan pa? Magkano pa ang laman nun? Huling nakita ko na resibo sa bahay bago ka pa lumipat ay mahigit kalahating milyon pa. Magbabayad pa dito sa ospital. Siguro naman po ay hindi lang naman si Patrick ang magbabayad dito sa ospital. Baka naman pong pwedeng mag-share sina Ate Rica at Paulette. Ay hindi, si Patrick talaga ang nagbabayad. Laging siya ang nagbabayad ng mga gastusin ko. May sariling pinagkakagastusan si Rica. Si Paulette naman nag-iipon yan para sa masteral niya. Pat, paano naman ako? Kung sa ATM pa kukunin ng mga ibabayad para sa ospital, wala nang matitira sa akin. May mga kailangan din naman ako. Wala pa naman akong trabaho ngayon kasi nga ikaw na lang palagi ang inaasikaso ko. Yung time deposit ko, kukunin ko na lang. Yun na lang ang gagamitin ni Mama. Pero hindi pa mature yun, anak. Sa susunod na buwan pa. Sayang ang interes kapag kinuha mo ng wala sa oras. Hindi naman siguro malaki ang bill ko dito. Magpapadala ka nga ng 20,000 sa probinsya nila Jillian tapos ako na nasa ospital pa ang walang pambayad. Sige na, Pat. Ibabawas na lang sa ATM ang pambayad sa ospital. Bahala nang magutom ako. Sobra ka naman. Magtipid-tipid ka rin kasi. Huwag kang bibili ng kung ano na hindi naman hinihingi sa'yo. Umuwi na lang tayo, Patrick. Sasakit ang ulo ko nang wala sa oras dito eh. Hindi na nga nakakain dahil pinamigay ang pagkain. Sa labas na lang tayo kumain. Sige, Ma. Pagaling na kayo Ipapahanda ko yung dati niyong kwarto sa bahay. Ate, Paulette, kayo na ang bahala kay Mama Hindi na nag-abala pang magpaalam si Jillian sa ina at mga kapatid ni Patrick dahil buwisit na siya. Talo pa rin siya sa huli pero binawi rin niya nang makalabas na sila sa ospital.
Magkano lang naman ang interes sa bangko ngayon, Pat? Alam ko na, may dati akong kakilala na imbis na sa bangko magpatago ng pera, sa cooperative na lang. Naaalala mo si Ate Wendy? Kaya i-withdraw na lang natin yung time deposit mo. Bayaran natin ng ospital at sa co-op na tayo mag-save. Maglagay na lang tayo ng malaking share capital para makakuha tayo ng dividend. Tama, i-withdraw na natin ngayon na. Sige, dumaan tayo sa bangko pagkatapos nating kumain. Ngiting tagumpay si Jillian nang sumakay sa front seat ng pick-up. Kulang na lang ay paliguan niya ng halik si Patrick sa loob ng sasakyan dahil nakinig ito sa kanya. Kasi kung hindi, baka maloka-loka na naman siya sa kaiisip kung saan kukuha ng pera pambayad online. Lagpas kalahati na rin siya sa 100,000 loan niya sa iba't ibang lending app online na naging takbuhan niya maliban kay Madam Shine. Ngunit sadyang ang gumagawa ng masama kapag binalikan ng karma, malala. Nang araw na umuwi ang ina ni Patrick sa luma nilang bahay ay nakatakda ng mag-umpisa ang kalbaryo ni Jillian. Sila ni Patrick ang inutusan ng ate Rica nito na maglabas sa matanda. Mula sa pag-aasikaso ng bill kahit ultimo pagbalik ng ginamit na bedsheet at punda. Gigil na inuutos niya kay Patrick yun. Wala na siyang imik sa biyahe. At pagdating sa bahay, nagulat siya na may pa-welcome home pa ang magkakapatid para sa ina. Naroon ang 3 anak ni Rica at asawa nito. Ganon din si Paulette at ang katulong na si Guada. At ang isang hindi niya inaasahan, ang matandang lalaking nagngangalang Kapidong. Lumapit pa kaagad ito sa kanya at napilitan siyang makipagkumusta rito. Mabuti at pinaunlakan mo ang imbitasyon ko, Kuya Pidong. Nabasbasan mo na ba itong bahay? Oo naman. Mabuti at naisipan mong ipatawag ako. Abay, sobrang dami ng negatibong enerhiya sa bahay na ito. Palibhasa, matagal na hindi natirhan. Dumaan ka na dun sa usok ng insenso at maupo ka na. Ikaw, Ineng. Jillian, tama? Tumira ka rito kasama ni Patrick. Kumusta naman ang unang tulog mo rito noon? Wala ka bang naranasang bangungot o hirap sa pagtulog? Wala naman po. Ano po kasi, pagkasama ko naman kasi si Patrick, panatag po ako. Pero baka po hindi lang talaga ako lapitin ng kung ano-ano. Medyo hindi rin po kasi ako naniniwala sa mga ganon. Ganon ba? Pero bakit pinagpawisan ang mga kamay mo nang mahawakan ko kanina? Alam mo ba na hindi magandang senyales yan? May sakit ka ba, Ineng? O nininervyos ka lang? Medyo masakit lang po ang tiyan ko eh. Napagod ako sa buong araw na pag-iikot sa ospital para mag-asikaso ng bills at clearance ni Mama Paula po. Masakit ka mo ang tiyan mo? Abay, may gamot ako rito. Halika. Ay, wag na po. Uuwi na lang po muna ako sa bahay ko. Nandun na po kasi ang gamot ko eh. Patrick, samahan mo naman ako. Sige, tara. Sasamahan ko lang po muna ang asawa ko sa bahay niya. Dumaan muna kayong dalawa dito sa usok na insenso bago lumabas. Alam nyo, maraming negatibong enerhiyang nasasagap sa ospital. Sila ng sementeryo, ang isa sa mga pinamumugaran ng mga espiritu. Alam nyo na, mga nangihina, may sakit at mga patay ang nakikita sa mga lugar na yun. Ay, ayoko po. Patrick, tara na. Hindi naman totoo yung pausok na yan eh. Aba, kung hindi ka naniniwala, Ineng, malaya ka na wag gawin ang sinasabi ko. Pero hindi itong apo ko. Patrick, sige na. Patrick, samahan mo na ako sa bahay, please. Hindi ba mahal mo ako? Sa akin ka susunod, hindi ba? Huwag ka na dyan sa pausok. Kita ang pagkalito sa mukha ng lalaki. Nang sandaling yun, alam na ni Jillian kung para saan si Kapidong at ang insenso. May hinala na ang pamilya ni Patrick sa ginawa niya at kakalabanin na siya ng mga ito. Pero hindi pa rin siya susuko. Hinablot pa rin niya si Patrick sa braso at hinila palabas. Halika na, Pat. Sumama ka na sa akin. Uuwi na tayo sa probinsya, di ba? Sabi mo sa akin, mahal na mahal mo ako at hindi mo kaya akong masaktan. Kaya samahan mo na ako, please. Tara na. Tumigil ka na, Jillian. Kapidong, gawin niyo na ang ritual. Rica, Paulette, Guada, kunin niyo si Patrick. Ikaw, babae ka.
Desperada ka na talaga. Hindi mo na lang pinagsiksikan ng sarili mo sa anak ko, kundi ginayuma mo pa at pinerahan. Hindi po totoo yan, Mama Paula. Nagmamahalan kami ni Patrick. Minahal niya ako dahil maalaga ako at palaging nandyan sa tabi niya. Hindi ba, Pat? Mahal kita. Hindi. Hindi kita mahal. Mahal kita. Hindi kita mahal. Nalilito na ako. Nataranta ang lahat maliban kay Kapidong dahil sa inakto ni Patrick. Sinabunutan nito ang ulo at nagsisigaw at paulit-ulit ang sinasabi. Tingnan mo ang ginawa mo sa anak ko. Walang yakang babae ka. Pangit ka na nga. Wala ka pang ginawang matino. Nasaan ang ATM ng anak ko, ha? Ibalik mo! Wala na sa akin. Diyan na kayo! Mabilis na tumakbo si Jillian palabas ng bahay. Hinarangan pa siya ni Paulette pero malakas niyang tinabig ito kaya natumba ka agad. Noong una ay balak sana niyang umuwi sa bahay niya pero naisip niyang baka sugurin pa rin siya ng pamilya ni Patrick doon. Kaya minabuti na lang niyang tumakbo hanggang sa sakayan ng jeep. May pera naman siyang dala dahil binigyan siya ng isang araw ng asawa ng cash. Nasa kanya pa rin naman ang ATM pero tiyak niyang ipapablock na yun ng pamilya anumang oras. Pinigil ni Jillian ang hikbe nang makasakay sa jeep. Nag-iisip pa siya kung saan siya pupunta. Hindi siya pwede sa probinsya dahil baka problemahin lang siya ng sariling pamilya roon. Naalala niya si Wendy. Hello, Ate Wends. Kumusta ka na? Nasa inyo ka ba ngayon? Hello, Jillian? Oo, napatawag ka. Sorry ha, wala pa kasi ako sa bahay eh. Nasa stall pa ako. Marami kasing customer eh. Ay, sorry, natapon ko yung sauce kuya. Papalitan ko na lang ha. Sa'yo, maanghang ba? Sorry sa storbo ate. Tatawag na lang ako mamaya pag hindi ka na busy. Pasensya ka na talaga, Jill. Wrong timing eh. Bye! Hindi na nakasagot si Jillian dahil naputol na ang linya ng telepono. Hindi na niya mapigilan ang pagtulo ng luha. Wala na siyang pakialam kung pinagtitinginan siya ng mangilan-ngilang pasahero. Hanggang sa siya na lang mag-isa ang natira. Umabot na sa pinakadulong ruta nito ang jeep kaya napilitan na siyang bumaba. Napagalitan pa siya ng driver dahil nakalimutan pala niyang magbayad. Naglakad siya nang hindi alam kung saang direksyon pupunta. Nang mapansin niyang madilim na, natakot siya at pinilit inayos ang sarili. Sumakay siya sa dumaang jeep at nagpababa sa nadaanang inn. Doon na siya nagpalipas ng gabi. Nag-order siya ng hapunan at sinamahan pa ng beer. Hindi siya umiinom, pero nang sandaling yon, alak lang ang alam niyang kakampi niya. Ang saklap ng kapalaran mo, girl. Ikaw na ang pinakamalas na pangit sa balat ng lupa. Akala mo, dahil nagayuma mo si Patrick, tuloy-tuloy na, no? Hello? Kailan ba nagtatagal ang gayuma? Buti kung di mo alam na may pangontra sa ganon. Si Tita Paula pa talaga ang kinalaban mo. Sa hilig nung maniwala sa kababalaghan. Naalala mo nung bata pa kayo ni Patrick? Pinatawas talaga niya kung sino ang kumuha doon sa lapis ng anak niya. Ngayon mo lang yun naalala? Dapat, bago ka nag-isip na gayumahin si Patrick, naisip mo muna kung anong pwedeng gawin ng pamilya niya. Lalo na ang mama niyang hindi lang matapobre, kundi pala pintas pa. Pero kung iisipin nga, mas marami pang masama kaysa sa akin eh. At least ako, inalagaan, pinagsilbihan at pinaligaya ko ng husto si Patrick at wala akong balak ipagpalit siya. Mukha lang naman ang pangit sana sa akin eh. Pero mas malala nga yung kapangitan ng iba. Bakit may nagkakagusto sa kanila? Ay, ang saklap ng buhay mo, Jillian Rosario! Hindi alam ni Jillian kung anong oras siya nakatulog. Basta ang huling naalala niya, kausap niya ang sarili at inilabas ang lahat ng hinanakit niya sa buhay. Nang magising siya at tinignan ang oras, lagpas 10:00 na ng umaga at tadtad ng missed calls ang cellphone niya. Pero ang pinakamalala ay ang mensahe mula sa kanyang ate Julia.
May mga pulis daw na nagpunta sa kanila sa probinsya kasama ang ate Rica ni Patrick. Hinahanap siya para ibalik ang pera ng lalaki na nilustay niya. Kung hindi man raw siya maipapakulong dahil sa panggagayuma, hahanap daw ang mga ito ng paraan para pagbayarin siya. Isa na sa naisip ng pamilya ang maliit na bahay at lupa niya sa syudad. Oo nga, at rights lang naman ang hawak nilang papeles doon. Pero mapapakinabangan yun ng mga Del Rio. At kung ilalaban niya ang karapatan niya, wala naman siyang perang magagamit. Ang pinakamasakit sa sinabi ng kapatid ay yung tinatakwil na siya nito at ng mga magulang niya dahil hindi nila kailangan ng perang galing sa panluloko niya. Humagulgol na ng tuluyan si Jillian. Ngayon hindi lang si Patrick ang nawala sa kanya, kundi pati pamilya niya. Napaupo na siya sa sahig habang nakasandal sa paanan ng kama. Yakap niya ang mga tuhod habang masaganang umaagos ang mga luha. Hindi na niya alam ang gagawin. Ilang minuto rin siyang nakatulala nang makatanggap siya ng tawag mula kay Ate Wendy. Mabilis niya yung sinagot. Hello, Ate Wendy? Hindi ka na ba busy ngayon? Pwede na ba akong pumunta dyan sa inyo? Hoy Jillian, anong kalokohan ang pinaggagawa mo kay Patrick ha? Bakit pinuntahan ako dito ng ate niya na may kasamang mga pulis? Nasaan ka ba ngayon? Nagtatago ka na no? Ate, tulungan mo ko please. Aayusin ko ang gulong ito. Kailangan ko lang talaga ng kasama at makakausap. Sige na ate oh. Huli na ang lahat, Jillian. Dati pa, hindi ka na kasi nakikinig sa akin. Hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa'yo bilang kaibigan. Pero anong ginawa mo? Sinunod mo pa rin ang gusto mo. Kaya ayusin mo yang mag-isa. Halos nanikip ang dibdib ni Jillian pagkatapos ng pag-uusap nilang yon ng kaibigan. Lalo siyang nablangko. Dahil sa kawalan ng pag-asa, pinanghinaan na siya ng loob at nawalan ng malay. Mabuti na lang at napasukan siya ng staff ng inn na magtatanong dapat kung mag-e-extend pa siya. Nagkamalay siya bago pa siya madala sa ospital. Pinakain siya at binigyan ng gamot. Sa loob ng 1 linggo, sa inn na yun nanatili si Jillian. Takot siyang lumabas at baka may makakita sa kanyang kakilala at maituro pa siya sa pamilya ni Patrick. Nagpalit na rin siya ng SIM para wala nang makakontak sa kanya. Nakiusap lang siya sa kung sinong staff ng inn na kumatok sa silid niya. Sa loob ng maraming araw na nanatili siya sa lugar, wala siyang ginawa kundi ang kumain, uminom at matulog. Paulit-ulit ang ganun. Kahit paano ay nakakalimot siya at nakakatulog. Hanggang sa isang araw ay parang hindi siya mapakali. May kung ano-ano siyang hindi maipaliwanag na nararamdaman. Naroong bigla siyang magigising at babangon at sobrang kakabahan. Minsan ay nakakarinig na siya ng pagtawag na parang boses ni Patrick. Noon bigla siyang nanabik sa lalaki. Nagkalakas loob siyang umalis sa inn at umuwi sa bahay ni Patrick. Para lang madatnan si Tita Paula at ang albularyo sa labas ng bahay na tila naghihintay rin sa kanya. Noon siya parang natauhan at takot na lumapit sa matanda dahil parang hinihila siya. Tita Paula, patawarin niyo po ako. Nagsisisi na ako sa ginawa ko kay Patrick. Nagkamali po ako na ipagayuma siya para lang magustuhan niya ako. Inaamin ko po na pinerahan ko siya. Pero ang pagmamahal ko po sa kanya, totoo po yun. Mahal na mahal ko po ang anak niyo ng sobra kaya nagawa ko po ang lahat. Pumasok ka sa bahay. Kausapin mo si Patrick at sabihin mo sa kanya ang lahat ng yan. Pagkatapos ay umalis ka na at huwag ka nang magpapakita kahit kailan. Napagkasunduan na namin ng mga magulang mo na gawing pambayad sa mga ginastos mong pera ang bahay at lupa niyo dyan. Kulang man yun ay tatanggapin ko. Opo, Tita Paula. Aalis po ako at hindi ko na kayo guguluhin kahit kailan. Huwag mong kalimutang hakbangan ng insenso sa loob, Ining. At kung may iba ka na namang binabalak na masama magdalawang isip ka, baka hindi ka na makalabas ng matino. Hindi na po ako gagawa ng masama. Pangako po. Patrick, si Jillian to. Nasa silid niya siya. Pumasok si Jillian sa pamilyar na silid. Napalunok siya nang makita ang lalaking nakaupo sa bangko na nasa tapat ng maliit na mesa at nakaharap sa nakabukas na bintana. Naramdaman yata kagad nito ang pagpasok niya kaya lumingon na. Patrick, ako ito.
Si Jillian, kumusta ka na? Jill, ikaw nga. Ikaw ang kumusta? Ang payat mo na. Saan ka ba nagpunta? Sorry talaga, Pat. Sobrang mahal lang kita kaya kita nagawang gayumahin. Pero pinagsisisihan ko na yun. Ikaw kahit pumayat ka, gwapo ka pa rin. Ay, ako yata ang ginayuma mo eh. Nalilito ko, Jill. Naiintindihan ko na ginayuma mo ko pero parang pakiramdam ko hindi. Ano ba talaga ang nangyari? Siguro pareho lang tayong nadala ng sitwasyon. Ako dahil may pera ka at desperada na ako. At ikaw dahil hindi lumalapit yung babaeng gusto mo. Pero naging masaya naman ako nung magkasama tayo. Ako rin. Pero may mali kasi eh. Lalo na ako. At kailangan kong itama yon, Pat. Kaya humihingi ako ng tawad sa lahat ng sakit at pag-aalala na nadulot ng ginawa ko. Hindi ka na tuloy makapag-abroad at yung tungkol sa pera, kapag nakaluwag-luwag babayaran ko. Alam ko rin na kulang pa yung bahay at lupa sa kabila ng lahat. Kung susumahin nga, kung hindi kita ginayuma, tiyak matagal ka nang nakapag-South Korea ulit eh. Pera lang yun. Kikitain ko pa ulit yun. Si mama lang talaga mapilit eh. Dahil siyang mas nakakaalam, siyang mas may karanasan sa buhay kumpara sa atin. Dapat nga akong magpasalamat sa kanya kasi pinabalik pa niya ako rito para makausap ka at makahingi sa'yo ng tawad. San ka na pala niyan pagkatapos nito? Ako siguro, pag bumuti-buti na, mag-a-apply na. Hinihintay na ako eh. Baka umuwi sa probinsya o baka dito pa rin sa syudad at maghahanap ng trabaho. Paano? Aalis na ako, Pat. Tatalikod na sana si Jillian pero pinigilan pa ni Patrick ang kamay niya. Hindi ba nagbunga ang pagsasama natin? Hindi naman. Ewan ko lang din. Pero tingin ko hindi. Tumangutangulang ang lalaki. Kumaway na lang si Jillian at muling lumabas ng silid. Nag-aabang naman sina Tita Paula at Kapidong doon. Halatang nakinig sa usapan nila ni Patrick. Hindi ko na pala kukunin ang bahay at lupa mo. Hindi na rin kita obligahin na magbayad pa. Kami na lang ang lalayo. Ibebenta na namin itong bahay. Pasalamat ka. Hindi naman ako ganun kakontrabida, no? Naku, maraming salamat po kung ganoon, Tita Paula. Diyos ko, hindi ko inaasahan to. Pero tita, yun po kayang marriage contract namin ni Patrick. Paano po yun? Hindi ko pa alam. Ilalapit ko pa sa abogado. Pero kung sakaling kailangan ka, sana naman ay hindi ka mahirap pakiusapan. Hindi po. Hindi na po talaga. Sige na, umuwi ka na dun sa bahay mo. At kami naman ay uuwi na rin sa bahay namin sa Greenville. Ito na sana ang huling pagkikita natin, Ining. Kung iisipin ay pangalawang buhay mo na to. Makakaasa po kayo, Lolo. Nang gabing yon ay hindi pa rin naman maayos na nakatulog si Jillian. Inabot pa ng linggo. Parang hindi pa rin kasi siya makapaniwala na nakauwi na siya sa bahay niya. Magdamag niyang pinag-isipan kung paano makakabangon at magkakaroon ng bagong simula. Naisip niya si Madam Shine. Marami itong negosyo. Dito niya balak magpatulong para makapagtrabaho. Wala na muna siyang balak kausapin ng pamilya. Nasaktan siya sa ginawa ng mga ito. Hindi man lang siya sinubukang tulungan o kahit payuhan man lang, itinakwil na siya kaagad. Pero pamilya pa rin niya ito. Isang araw kapag okay na siya, uuwi rin siya at susurpresahin ng mga ito. Naisip din niya ang kaibigang si Wendy. Nakakalungkot na parang natapos ang pagkakaibigan nila dahil nagkaproblema na siya. Pero hindi naman ito masisisi. Kasalanan naman kasi talaga niya. Lumipas ang mga buwan, nagtatrabaho na si Jillian sa lending company ni Madam Shine. Hindi madali ang trabaho, pero determinado siyang pagbutihin yun. Wala na siyang balita kay Patrick at sa pamilya nito. Simula nang maging regular kasi siya sa trabaho, ay naging stay-in na siya, kaya nagpasya na rin siyang ibenta ang bahay at lupa sa syudad. Pinadala niya ang kalahati sa probinsya at ang kalahati ay sa sinalihang cooperative niya dineposito. Malaki-laki rin ang nilagay niya sa share capital kaya may aasahan siyang malaki-laki ring dividend. May interest din ang kanyang savings.
Sa kasalukuyan, abala si Jillian bilang assistant ni Madam Shine. Kapag may bakante siyang oras, nagvo-volunteer siyang magsalita sa mga pagtitipon na ginagawa ng lending business ni Madam. Ikinukwento niya ang karanasan sa pangungutang. Nawala na sa isip niya ang makipagrelasyon. Maliban sa may sarili na rin naman siyang pera, ang tutok niya ngayon ay kung paano pa mapabuti ang trabaho. Pas na siya sa mga desperate moves katulad ng panggagayuma. Sobrang nagsisisi siya sa nagawa niyang yun at wala na siyang balak ulitin pa. Tama na ang isang pagkakamali. Natuto na siya. Dalangin niya ay magtuloy-tuloy na ang magandang takbo ng kanyang kapalaran dahil labis naman niyang pinagsisihan ang mga nagawa niyang pagkakamali. Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.